O yung pag-alala ng patay, magandang alala po yan. Ano yan? Mahal sa buhay yan eh. Paglilinis sa punto, pagpipintura, magandang mag-alala yan eh. Magandang ipapakita yung mga alala na yan. Kasi kapag Kristiyano ka, pinabayaan mo yung patay mo, ano masasabi sa'yo? Kristiyano ka ba? Hindi mo na naalala yung ano? Di ba? Nagbigay sa'yo ng kabutihan. Ganun po yun. Kaya mag-iingat po tayo kasi huwag lang tayo sumangguni sa masamang espiritu. Ang ibig sabihin yan, pag yung patay yung kinausap natin, masamang espiritu ang sasagot sa'yo. Tama? Amen? Oh, sino ngayong kumausap ng patay kapo? Oh, nagising ba? Nag-response ba? Kaya alam niyo mga kapatid ang tao, grabe po yung kamangmang. Talagang totoo po. Yung sabi nga sa Book of Awit, yung tinapik ko nung, sabi niya, yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos o naniniwala na walang Diyos, sila yung mga hangal. Mangmang. Ibig sabihin niyan, kahit marunong sila, pag hindi sila naniniwala sa Diyos, mas matalino ka kayo sa Kanya. Kasi ang taong matalino ay naniniwala na may Diyos. Amen! Kasi wala kang talino kung walang Diyos. Kung ang ibig kong sabihin, saan nanggaling yung talino mo? Sa Diyos. Kayo ba mga bayan? Ay, naku, hindi ako naniniwala may Diyos. Na-achieve ko yung profession ko ito dahil sa akin, dahil sa galing ko. Sige nga. Ano yung galing mo mga kapatid? Galing natin, yung buhay lang natin, hiram na sa Diyos eh. Bakit mayroon ka kung walang Panginoon? Ano pa? Next po tayo. Basahin po natin sa Book of Kawika. Mahabang buhay ang dulot ng, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, kaalaman. Diba? Pag wise ka na tao, hahabang buhay mo. Paano natin masasabi na wise tayo? Yung sinusunod natin lagi ang Panginoon. Alam nyo, may nagpapili sa empleyado. Mayroon po silang mana sa kanilang amo. Mamamatay na yung amo. Nagbigay ngayon ng habilin. Ngayon, inano niya yung pera niya, di ba? Oh, nakahati-hati na. Sabi ng abogado, mamili ka kung alin ang gusto mo dyan na mawala. O, siyempre ang tao, unahin, pera. Amen po? Pero isang kabataan, ito, Biblia. Biblia ang inuna niya. Alam niyo naman ng Biblia? O, di ba? Alam niyo? Salita ng Panginoon. Diyan pa ba kayo? Amen. Pero di niya alam mga may nakaipit doon na malaking halaga. At hindi lang yun, nakaipit pa yung buong testamento na mamanahin. Di ba? Kasi ang tao, tumitingin lagi sa realidad. Kung kunada nga ng sa palay na hindi mo pa tukain. Kung ikakapahamak mo naman. Ano sabi niya? The love of money is the root of all. Sabi nilang kayamanan dito sa mundo ay pera. Ang kayamanan sa Diyos ay Biblia. Kaya sabi niya, huwag kang mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. May naninirang insik. Ano yung kayamanan natin sa langit? Ito, salita ng Panginoon. Yung mabubuting gawa natin. Kasi hindi tayo makagawa ng mabuti pag wala ito, mga kapatid. Wala yung guidance natin. Amen po. Alam niyo, ang daming pinapaalala sa akin ni Lord habang ako, mga kapatid, ay pumapalaot sa ating pananampalataya. Habang lumalago ako sa pananampalataya, ang daming pinapaisip sa akin ni Lord. Sabi nga mga kapatid, una yung pinapaisip niya na kailangan tumulong. Tumulong na dapat tumulong sa mga nangailangan. Gumawa ng mga buti sa mga tao masasama. Ganun kaya sabi ko, Lord, nag-pray ako kay Lord, Lord, ayusin mo yung aking kalooban. Ang dami pa akong sablay. Amen? Pinaisip din yung aking pamilya. Na kailangan namin ipakita mo sa kanila na talagang yung pamilya mo, mahal mo sila. Lord, ayusin mo ako kasi minsan hindi sila nasa-satisfy. Ang mga tao nila, walang satisfaction po ang mga tao. Pero alam mo, Lord, yung puso ko. Alam mo yung nilalaman ng heart ko, Lord.
Kaya Lord, ayusin ko ito.